Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nagdukla akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at sa mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-uukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal. Kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat.
Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Tayo po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin ito ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Mga kapatid, minsan ako ay nakipag-usap sa grupo ng itong mga priling estudyante na mga hinahawakan ko doon sa Intramuros. At ang sabi ko sa kanila ay, wala namang kahit ni isa siguro sa mundo ang gustong maging miserable ang buhay niya. Yung tipong ito yung gagawin ko kasi gusto kong maging miserable ang buhay ko. Wala naman siguro kahit ni isa. Pero sa buhay natin, may pagkakataong talagang nagkakamali tayo ng desisyon at hindi natin alam o nalalaman na yung desisyon na yon ay sa ating ikakapahamak. Ganon din ang sasabihin ko tungkol sa pag-ibig. Tayong lahat din naman, sa tingin ko ay gusto lang din nating umibig. Pero sa ating paglalakbay sa mundong ito, tayo ay hinahamon ng sitwasyon o ng ibang tao. At ang ating response o tugon sa sitwasyon na yon minsan ay taliwas sa ating panawagang umibig o taliwas sa ating kagustuhang mismong umibig. Kaya ngayong mga kapatid, ang hiling sa atin sa kapanahonan ng Kwaresma ay una, ang pinakauna mong pagpapasensyahan ay hindi yung ating kapwa-tao, hindi yung kapitbahay mo, kapatid mo at mga anak mo. Ang pinakauna mong pagpapasensyahan sa buhay mo ay ikaw mismo. Yung sarili mo. Intindihin mo ang sarili mo. Pag-iisipan mo ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga gawain. Magnilay bago magdesisyon. Madalas tayo ay napaka-proactive at nagre-respond kagad tayo sa sitwasyon at madalas huli na ang pagsisisi. Nakapagbitaw na tayo ng mga salita kagaya ni Juan.
Kagaya ni Herodes, kagaya ni Herodes, na napilitan siyang pugutin ang ulo ni Juan dahil nakapagbitaw na ng salita. Don't be too hurry. Huwag masyadong magmadali. Maghanap ng pagkakataong magnilay sa isang araw kahit 3 minuto lamang at kukumustahin mo ang sarili mo, kumusta ako ngayon? Ang pagmamahal para sa iba ay napakadali lamang. Para sa iba naman ay napakahirap kahit gustuhin man nila. Pero kapag ikaw ay nahihirapan, magtanong ka, bakit napakahirap magmahal? At madalas ang sinisisi natin, siya kasi. Ang sama-sama ng ugali, siya kasi, ako ay kanyang inaway. Because sometimes we find it too difficult to love because we think that it's about other people. Ang iniisip natin dahil sila. But loving is not about them. Loving is about you. Pagmamahal at pag-ibig ay patungkol ito sa iyo. Gusto mong magmahal dahil gusto mong magmahal. And when your love is conditional, that is not love at all. Kapag conditional na yung pagmamahal mo, hindi ka na nagmamahal ng tunay. Kaya yung sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, nagayahin natin ang Amang nasa langit na pinapasikat niya ang araw para sa mga masasama at mabubuti. Pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Nawang ating pagmamahal ay ganun din. That is grace. That's definition of grace. Definition ng biyayang tinatawag natin sa Tagalog. An experience of grace is that in spite and despite of who we are too bad, we still experience God's love. Kapag may bayad na, hindi na yon grasya. Kapag may bayad na, hindi na yon biyaya. Kapag may bayad na, it's not grace anymore. Because grace by nature, ang kalikasan ng biyaya o ang kalikasan ng grasya ay walang bayad. Sana iparanas natin ang grasya o kaya biyaya sa ating kapwa sa pamamagitan ng sarili nating pamumuhay. Nang gayon, mananalaytay sa ating sariling buhay ang mismong buhay ng Diyos patungo sa ating kapwa. Nawa mga kapatid, huwag tayong mapanghinaan ng loob kapag ating pinagnilay-nilayan ang ating mga kahinaan. Ipasa Diyos po ninyo kapag kayo ay napanghinaan na ng loob at sabihin ninyo, Panginoon, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam ko po na kami ay iyong kinaawaan. Ang aking kalooban ay napakahinang magdesisyong magmahal, magpatawad at maging mabuti. Tulungan po ninyo ako. Tayo tayo. Taglay ang pagtitiwala. Lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hanggan at walang katapusan. Ating pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mong kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. At tinawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magtamo ng kagalingan ng Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak.
Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan-awa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti,
isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Oo, Jesus. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng mapag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya naman tayong lahat ay may lakas ng loob na magsabi, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa paradis langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming magkasalan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami dulot sa at yanyan namin sa lahat. Hinihiling namin na kami ay adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang anak ni Maria, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang may nanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob, kami lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal, upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiluhod, sama-sama nating dasalin ang panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos. Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel. Tayo po'y magsitayo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa ngalan po ng Pandiocesis sa Dambana at Parokya ni San Miguel Arcangel, sa pangunguna ng ating rektor at kura paroko, Father Avelino Sampana, ng ating bikaryo ng parokya, Father Philip Faustino Volante, at ng Cofradia del Divino Rostro, sa pangunguna ni Brother Carlos Sapiendante, ay pinaabot natin ang taus-pusong pasasalamat sa naging tagapagsalita po natin ngayong Lenten Recollection ng ating pong parokya. Siya po ay mula sa seminaryo ng San Agustin sa Intramuros, Maynila, si Father Norman Abelio, OSA. Palakpakan po natin si Father. Gayon din po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga SPPC, samahang pangsimbahan, mga komisyon, at mga kamarero, kamarera ngayong mahal na araw sa pakikiisa po ninyo sa ginanap nating Parish Lenten Recollection ngayong araw. Palakpakan po natin ang bawat isa. Kanina po, bago magsimula ang ating recollection, ay in-announce na po yung ilan sa mga gawain natin ngayong darating na linggo. Bukas, March 1, sa misa po ng alas 8 ng umaga, gaganapin ang banal na misa alay ng Cofradia del Divino Rostro. At matapos po iyon, sa ganap na ikasyam ng umaga, ay ang pagbubukas at pagpapasinaya ng atin pong Lenten exhibit sa Parish Center. So matutunghayan po natin doon yung mga imahen, tagpo na ipinuprosesyon po natin tuwing mga mahal na araw. At sa March 7 po, ay magkakaroon po tayo ng tagpuan sa Mayumong Bayan. Ito po ay series of talks, mga panayam, patungkol sa mga pangangalaga, sa mga imahen, at gayon din tungkol sa mga popular piety and devotions o yung mga tradisyon na ginagawa po natin tuwing mga mahal na araw at Kwaresma. Sana po ay makaisa po tayong lahat, mga SPPC, lalo't higit dahil kayo po ay mayroong mga imahen din naman na inaalagaan sa inyong mga bisita. So inaaniyahan po ang lahat na dumalo sa gaganaping seminar on popular piety and devotion sa March 7 dito po sa loob ng simbahan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mayroon lang po tayong registration fee roon na 250 pesos. So magbaon lamang po tayo ng pananghalian. So isa po sa mga tagapagsalita roon o ilan sa mga tagapagsalita po roon ay si Father Philip, tapos po si Brother Romel Aquino from National Historical Commission of the Philippines at si Monsignor Andres Valera mula po sa Santo Niño Parish, Meycauayan City. So sana po ay makaisa po tayong lahat sa mga gawaing ito kaugnay ng paghahanda natin ngayong mga mahal na araw. Ang iba po mga gawain natin ay matutunghayan natin sa atin pong official Facebook page at sa programa po na ipamimigay sa mga susunod na araw. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.
Tayo po magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalay nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.